At alamin natin ang latest mula kay Edniel Parosa. Ilang bayan sa Cebu nagdeklara na ng state of calamity dahil sa 6.9 magnitude na lindol dyan po sa Cebu kagabi. Aris number 52. Ano ang latest, Edniel? Lakay at Israel, nagdeklara na nga ng state of calamity itong mga bayan ng Remigio at Tabuelan sa lalawigan ng Cebu. Kasunod pa lang pinsalang tinamo ng mga munisipalidad epekto ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Parehong nasa northern part ng isla, karong dalawang bayan na sinasabing pinaka-naapektuhan ng tectonic earthquake itong hilagang bahagi ng Cebu. Malapit lamang din itong mga ito sa epicentro ng lindol na naitala ilang kilometro ang layo mula sa Bogo City. Sa unang situation report ng NDRMC na inilabas dito sa Camp Aguinaldo, kabilang sa mga nagtamo ng pinsala sa infrastruktura ay ang dam bantayan nga na may nag-collapse sa bahagi ng cultural heritage site. Itong simbahan ng Santa Rosa de Lima, maging dito sa may San Remigio na nasiraan ng sports complex at bahagi ng lambusan ng Clock Bridge. Dito sa bayan ng Sogod may nag-collapse din bahagi ng tulay. At itong mga pantalan sa San Remigio at bayan pa rin ng Pogo ay non-operational pa hanggang sa mga oras na ito. Edniel. Tuloy, lakay at Israel itong 134 na mga pasahero hanggang sa mga oras na ito. Hindi rin bababas 26 ang patay, 147 ang sagutan, pero patuloy pang nadadagdagan batay doon sa mga ulap na natatanggap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Edniel, ano itong video mo? Ano yung tulay yung sumasayaw? Ito ba yung Mactan na Cebu Bridge o iba pa yan? Hindi ko lang alam na kayo yung pinapakita ngayong video ng RHTV, pero itong kanina kasi may piniplay din tayo dyan na nagsusway na tulay. Yan yung nga. Anong tulay yan? Yan lakay yung yan yung tinatawag na Marcelo Fernan Bridge dito sa may Cebu, Lakay yata. Hindi pa yung Mactan Cebu Bridge. Mactan Mandawi Bridge, Lakay. Mactan Mandawi Bridge. Yung nagsusway na yan, nakuha sa may dashcam ng sasakyan. At kita yung mga motorsiklo at iba pang mga sasakyan na nagintuan at mga ilang segundo rin yan, Lakay, na pakaliwat kanan yung parang hinihili ba yung mga motorista natin na nakunan ng camera ng isang sasakyan, Lakay. Sa dashcam ito, Lakay yung kuha na yan. Yung Mactan Mandawi Bridge. Itong ubong na o ugoy, parang hinihili ba ng lindol itong ating mga sasakyan dyan. Ang description, Lakay, doon sa mga reports sa ground ay ilang segundo rin nagtagal talaga. At ang lindol na ito kasi nangyari ng gabi. O kalagitnaan 9:59. Oo, 9:59 ng gabi. Alam naman natin sa mga lalawigan talagang maaga rin magpapahinga yung ating mga kababayan. Kaya kagaya nung binabagit nila kayo sa intro, Lakay at Israel, may mga bata na napaulat ding casualty. At Lakay yung binabagit mo na Coast Guard o personnel na nadamay, batay doon sa reports na nagpa-basketball pa o nandoon sa basketball court, itong Coast Guard personnel at nabagsakan mabagsakan ng covered court sa bahagi ng infrastruktura dyan sa may probinsya ng Cebu. Itong mga ito, Lakay, ay mga rough reports o initial reports pa lamang at ang pinangangambahan nga ng NDRMC dito sa may General Headquarters sa Camp Aguinaldo ay baka dumami pa ito sapagkat 147 hindi bababa sa 100 ang tira ng mga sugatan at sa ngayon wala pang missing persons, pero dahil nagsimula pa lamang din yung pinaka-operasyon pagsuyod rapid damage assessment ng ating disaster response unit magpapatuloy pa lamang din lumako itong mga nakikitang initial assessment. Sa bahagi ng PNP, Lakay, dito sa Camp Crame naman sa tawid ng EDSA ay nagutos na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na bumuo ng task group itong Police Regional Office 7 na pabumunuhan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan at sa mga oras na ito, Lakay, umuulang din sa atin si General Maranan pero mukhang nangunguna siya ulit, Lakay, sa meeting dahil tuloy-tuloy yung pagtanggap ng reports pagkatuwang dyan ng PNP sa ground at yung ating Office of Civil Defense Region 7 na nagdeklara na ng red alert sa buong Central Visayas Region kahit ang epicentro lamang ng lindol ay naitala sa lalawigan ng Cebu. Edniel, sitwasyon, yes, sa
ganitong oras sa 9:05, may mga nararamdaman pa bang mga aftershocks dyan sa Cebu? Doon sa reports lakay ng PBOX ay mukhang hundreds na eh. Yung 300 plus na. Oo. Oo, pero sa mga oras na ito, ang sabi ng Director Bacolco lakay ay asahan pa na may mga aftershocks pa. At yung aftershocks na yan ay hindi basta-basta dahil posible pa rin yung mga magnitude 4 and above the aftershocks. Dahil sa tectonic na earthquake na ito dito sa may lalawigan ng Cebu, Lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Maya't-maya, maglalabas sa update ng NDRMC at waiting din tayo doon sa mga updates naman mula rin sa first responders sa bahagi ng Philippine National Police. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa.